book of Ecclesiastes, chapter 3, verses 1 to 8. There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to throw away, to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ngayon ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa umaga pong ito, sa panibagong pagkakataong ibinigay nyo sa bawat isa po sa amin upang kami ay sumamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming pangatawan at sa kalayaan na meron po kami, Panginoon, na sa inyo'y sumamba. Salamat, Panginoon, sapagkat ang araw na to ay tinakda nyo upang kami ay magpuri at magpasalamat sa inyong dakila at banal na pangalan. Kaya naman aming dalangin, O Diyos, mangusap po kayo sa amin kung paanong naging katanggap-tanggap sa inyo ang aming pong pagpupuring awitin at pasasalamat. Ngayon, pagpalain ninyo ang inyong salita na aming pong pagsasaluhan. Gamitin niyo po lamang akong kasangkapan upang inyong dakilang kalooban ang maipahayag sa aming kalagitnaan. At walang ibang karapat dapat tumanggap ng papuri, pagsamba at pagluwalhati, kundi ang pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. At lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Okay. Purihin po ang Panginoon. Nasa second to the last month po tayo ng taong 2021. Kung isipin po natin, di ba? Parang kailan lang nagsimula ang 2021, pero sa biyaya ng Diyos ay matatapos na po ito. We barely have a month to go at pagkatapos po ay papasok na po ang taong 2022. Kaya lang, ang gusto ko pong makita ng bawat isa po sa atin, sa loob po ng halos 11 buwan, okay? Matatapos na kasi, next Sunday ay kalahati na po ng month of November. So, sa pagtatapos po ng taong ito, ano po ba ang mga bagay na naranasan na po natin sa ating buhay? Ano po ba ang masasabi po nating mga significant na pangyayari na masasabi nating nakita natin ang kabutihan, ang katapatan, at ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Today we're going to start a new series entitled Season. At napakahalaga po na maunawaan po natin sa buhay natin kung gaano katapat ang Diyos, anumang pangyayari, anumang panahon ang dumating sa buhay ng bawat isa po sa atin. So bigyan po natin ng paliwanag. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang season? Okay? So unang-una, ayon po sa dictionary, a season is a specific period of time. A year has 12 months, each season lasts about 3 months. Kaya meron pong spring, summer, fall, and winter. Kaya lang dito po sa ating bansang Pilipinas at sa mga nearby countries po natin, hindi po natin nararanasan itong 4 na season na to. There are only 2 types of season that we have. The dry season and the wet season, or summer, at saka po yung tinatawag po na rainy season. Kasi hindi po tayo, tropical country po tayo. Kaya lang, the dates when the seasons begin and end vary depending on whom you ask. Meaning to say, iba't iba po ang interpretasyon ng tao. Katulad po ngayon, pumasok na po tayo sa season ng amihan at ito po ay maglalast hanggang sometime February or March. Okay? At pagkatapos po, papasok na po yung summer season. Okay? There are 2 methods that are used to define the dates of the seasons. Ito po yung tinatawag na astronomical and meteorological definition. Halimbawa po, ano po yung astronomical? Yung pagkakaroon po ng alignment ng mga planeta. Okay? Doon po, binabase rin po yung tinatawag na new moon na kung saan nagse-celebrate ang iba't ibang paniniwala. Halimbawa na lang po ng mga Chinese
ng kanilang Lunar New Year. Meron din pong isang uri ng paniniwala na yung tinatawag po na meteorological definition, na kung saan dito po natin makikita, depende po ito sa pag-ikot ng planeta po ng ating pong kinalalagyan, the planet Earth. At dahil po sa pag-ikot na to, naiiba rin po ang season na kinakaharap po natin sa loob ng isang buong taon. So makikita po natin, ang season po, hindi po katulad ng oras. Okay? Bibigyan po natin ng definition ngayon. What is the difference of season and time? Time, okay, from the ancient Greeks had two words for time. It means chronos and kairos. Pinag-aralan na po natin ito noon. The kairos, favor of God. Meaning, yung pong the momentous favor of the Lord sa buhay po natin. The former, to chronological or sequential time, while the latter signifies a proper or opportune time for action. So, halimbawa po, we have 24 hours each day, and we have 7 days a week, and we have 30 to 31 days in a month, and we have 52 weeks in the entire year. So, makikita po natin, ito po ay name-measure. Okay? Samantalang yung pong season, pag pinagsama-sama nyo po yung oras, doon po natin matatawag na yung po yung season na yon. While chronos is quantitative, maramihan po, kairos has a qualitative, permanent nature. So, halimbawa po, the Lord Jesus Christ, He lived on planet Earth for 33 and a half years. But during the first 30 years of His life, namuhay lang po siya ng ordinaryong tao na katulad ng bawat isa po sa atin. But it was not till His kairos moment, yung pong itinakdang panahon ng Diyos, yung po yung makikita po natin na sa loob ng 3 kalahating taon, tinupad ng Panginoong Sukristo ang plano't layunin ng Diyos Ama sa kanyang buhay. So, sa buhay po natin, mga kapatid, gusto kong maunawaan po natin, meron pong specific periods of time. Ito po yung pinag-aralan na po natin noon at hindi ko lang po nailagay ngayon. Halimbawa po, meron pong season na tayo po ay dapat matuto. Ito po yung age natin from 0 up to 20 or more than 20 years of age. And then yung second season na papasukin po natin from 21 up to the 40 years of age, ito po yung tinatawag natin na employment season. Bakit? Sapagkat yung napag-aralan mo ay i-action mo, isa sa pamuhay mo. Kaya ikaw ay mag-a-apply ng trabaho o ikaw ay magpuput up ng sarili mong negosyo sapagkat ang gusto mo, yung mga natutunan mo ay magamit mo sa buhay. But there is such thing as yung susunod na season na naman ng iyong buhay. From 41 up to 60 years of age. Na ito po yung age na kung saan ikaw ay nag-a-entrepreneur na. Pumapasok ka na sa negosyo, yung natutunan mo na ikaw ay empleyado, unti-unti ina-apply mo na yon sapagkat gusto mo na magkaroon ng sarili mong pamumuhay, sarili mong pagkakakitaan. So, maganda po yun, di ba? Sapagkat dapat maunawaan po natin na tayo po ay hindi dapat habang buhay namamasukan. Dapat meron din po tayong sarili po nating source of income. At yun ang dapat na maging pangarap po natin bilang mga mananampalataya, na pagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng sariling atin. Okay? Hindi po masama na tayo yung nagtatrabaho, kaya lang, mas maganda kung magkakaroon po tayo ng sarili po nating negosyo. Tama po ba yan? Mas maganda kung magkakaroon po tayo ng sarili po nating kumpanya, di ba? Halimbawa, magkakaroon po ng sariling Romel's Cafe, di ba? Mas maganda pakinggan. So, hindi yung, siya nga yung manager nung kanyang pinapasukan, pero yun, pag nagpakilala siya, I am the proprietor of Romel's Cafe. Ang ganda pakinggan, di ba? So, at pag umaten siya ng mga seminars, umaten siya ng mga conventions, so, hindi siya nakabilang o nakahanay doon sa mga manager, nakahanay siya doon sa mga may-ari ng kumpanya. So, pinalalawa ko lang po ang pangunawa ng bawat isa po sa atin. But there is also the last season of our life na tinatawag po natin na endowment season. From 61 up to 80 years of age. Meron na po bang 80 rito? Okay, patungo pa lang sa 80, di po ba? Okay, nasa borderline from 75, 76 patungo sa 80. Sabi po kasi ng Bible sa Awit chapter 90 verse 10, ang buhay ng tao hanggang 70 at 80 singkad. So, halimbawa po, naging productive po ang buhay natin hanggang sa mga ganung panahon po. Kaya lang, ito po yung stage na kung saan tinatawag po na endowment stage.
na kung saan nag-iisip ka na ng ipapamana mo sa iyong mga mahal sa buhay. So, yung ibang mga Pilipino, ang katwiran po kasi, ako, ang kayamanan ko ay aking mga anak. Kaya ang mga anak ay 12. Okay? Kayamanan niya, ang dami, pero naghihirap naman sila. Huwag po ganun ang mentality natin. Ang mentality natin dapat ay maging responsable po tayong mga magulang na hanggang sa ating pagtanda, hindi po tayo aasa na sila ay tutulungan tayo. Because it is our responsibility to take care of our children, and when they can stand on their own, kapag kakaya na po nila, intindihin nila yung kanilang sarili, sapagkat yun po ang tama. At tayo rin po, dapat nagtatabi po tayo. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, sapagkat meron po akong asawa na iniisip po yung sa pagtanda po namin. Ako po kasi naniniwala na ganito po ako hanggang habang buhay eh. Kaya pinatatawa ko lang po kayo. Kaya lang iniisip po niya, paano kapag dumating yung panahon na yon? Okay? Sapagkat ang kanyang mga magulang ay hindi naman umasa sa kanila bilang mga anak. At ako po naniniwala, dapat makita rin po natin ito. So, itong mga season na to ng ating pong buhay ay paiigtingin po natin sa susunod na linggo ng ating pag-aaral. Mas lalo po natin itong palalawakin. Now, what we're going to study today is the benefits of the seasons of God. Mga pakinabang po natin sa panahong tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito. So kaway-kaway naman dyan. Say amen sa mga kasama po natin online. Okay? At sa inyo po na nandyan, ngumiti naman kayo kahit naka-face mask kayo kasi mahirap po yung hindi po kayo nagpaparamdam. Unang-una na dapat po natin matutunan na the benefits of God's season ay unang-una, nothing is permanent. Walang bagay na permanente sa mundong ito. Okay? Sabi po na Ecclesiastes chapter 3 verses 1 and 2, there is a time for everything and a season for every activity under heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. Ito pong mga talatang ito ay isang katotohanan na dapat maunawaan po natin sa ating buhay. Na ibig sabihin po nito, bagamat this is a statement, but this also is a promise of God. Why is it a promise of God? Because there is a time for everything. Ibig sabihin, pag hindi pa panahon, hindi mangyayari. Pag hindi pa kalooban ng Diyos, hindi po ito magaganap. At kapag ka naman kalooban ng Diyos at kapag ka ito po ay nasa plano ng Diyos, kahit anong pigil po natin, wala po tayong magagawa. So, yun ang unang-unang benefit po sa season ng Panginoon Diyos. Nothing is permanent. Di po ba kayo nagpapasalamat yung problema ninyo hindi permanente? Di po ba kayo nagpapasalamat yung karamdaman ninyo hindi permanente? Di po ba kayo nagpapasalamat yung sama ng loob ninyo hindi permanente? Di po ba kayo nagpapasalamat yung asawa ninyo hindi permanente? Ha? Kasi ibig sabihin po nun, may panahon na ibinibigay ang Panginoon sa atin upang ibuhos natin yung pagmamahal natin sa Kanya, pero pagkatapos nun, tapos na. Diba? Yung iba po kasi kaya hindi makapagpatuloy sa buhay sapagkat sising-sisi yung mahal sa buhay na naiwan ng kanyang yumaong mahal sa buhay, sising-sisi siya sapagkat para sa kanya, dapat may nagawa pa siya para sa kanyang mahal sa buhay na pumanaw. Hindi po ganon. In reality, ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan, the moment na isilang tayo sa mundong ito, nakatakda na rin po ang araw ng ating kamatayan. So, if you have someone with you right now, do everything you can in order for you to express your love, your appreciation, and even the manifestation of God's goodness in your life sa buhay po nung tao po na yun. Tandaan po natin mga kapatid, kahit na anong pigil ang gawin po natin para tayo tumanda, tatanda po tayo. Kahit na anong ipahid natin sa ating mukha, kahit na anong kulay ang ilagay natin sa ating buhok, kahit na anong lotion ang ilagay po natin sa ating katawan, doon tayo talaga papunta eh. Because when we were created, ang original plan ng Diyos is we would reign forever with Him in eternity. But because of man's disobedience, dahil sumuway ang tao sa Diyos, nakapasok po ang kasalanan, nakapasok ang karamdaman, nakapasok din po ang kamatayan sa buhay ng tao. So, one of the benefits of the seasons of God is
Nothing is permanent. So, kung may pinagdadaanan man tayo ngayon, daanan lang po natin. Huwag po nating panatilihin yun sa ating pong buhay. Kung meron po tayong karamdaman ngayon, pasalamat po tayo. Sapagkat sa unang bahagi ng ating buhay, wala tayong ganong karamdaman. Na-enjoy natin ang ating buhay. Kung sakaling meron tayong karamdaman ngayon, panandalian lang po yan. Either pagalingin tayo ng Panginoon o maging daan yung karamdaman na yon para mapunta po tayo sa piling ng Diyos. So, enjoy po natin ang ating buhay. Huwag tayong malungkot. Huwag po natin masyadong pakaisipin o pakalimiin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay sa mundong ito. Because the number one benefit of God's season is nothing is permanent. Pangalawa, the second benefit is no purpose, no time. Okay? Pag ang buhay po natin ay walang layunin, ibig sabihin, tapos na rin po ang panahon po natin sa mundong ito. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1 in the King James Version, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. So, to everything, sa lahat ng bagay, meron pong panahon ang Diyos. At kaya niya binigyan ng panahon sapagkat meron siyang layunin. Ask yourself today, anong layunin? Bakit po tayo nabubuhay? Okay? Hindi po tayo nabubuhay lang para pakainin tayo ng ating magulang araw-araw. Hindi rin po tayo nabubuhay lang para maglaro po ng aksi. Hindi rin po tayo nabubuhay lang para manood lang po ng Netflix. Hindi. Ask yourself, what is the purpose of God for your life? Kung yun nga pong ibon sa himpapawid, sabi na salita ng Panginoon, hindi po niya pinabayaang magutom. Nakakita na po ba kayo ng maya na lumilipad, na sa sobrang gutom bumagsak? Nakakita na po ba kayo? Nakakita na rin po ba kayo ng ibon na uhaw? Wala pa, di po ba? Pero tayong mga tao, sinabi ng Bible that we were created in God's image and likeness. Magutom lang tayo ng konti, mainit na ulo po natin. Mauhaw lang tayo, sasabihin natin, ang init-init naman dito. Ngayon, bibihira lang po yung mga restaurant na pinapayagan ng air condition sapagkat ang kailangan po natin in this time of pandemic ay meron pong fresh air na pumapasok. So, makikita po natin ang isang katotohanan. If God has a purpose for your life, then your time will not be up yet. Ibig sabihin, kung may layunin pa ang Diyos, kahit na ikaw ay tamaan pa ng COVID, makaka-recover ka kasi may layunin pa ang Diyos sa buhay mo. So, that's the benefits of the season of God in our life. Kapag may layunin pa ang Diyos sa atin, may kabuluhan pa ang buhay po natin sa mundong ito. So wag po tayong matakot. Kaya lang isipin po natin ito. A wasted time means a wasted life. Kapag ang oras po natin ay sinayang po natin, ang panahon po natin ay sinayang din po natin, sayang din po ang buhay natin. And that is one thing na hindi na po natin pwedeng ibalik, yung panahong nakalipas. So pagpatuloy po natin, 5 bagay po ito. The third benefit is nothing remains the same. Okay? So, ang panahon ay pinagkakaloob ng Diyos, pero yung nangyari kahapon ay hindi na pwedeng mangyari ngayon. At yung ginawa ng Panginoon dati, maaaring magkaroon ng pagbabago, pero it will not remain the same. Sabi na Ecclesiastes chapter 3 verses 2 to 4, a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. Napakaganda po nito, di ba? This is the irony of life. So pinakikita dito yung mabuti at pinakikita rin din po dito yung hindi mabuti. Pinakikita dito yung maganda at pinakikita rin po dito yung hindi maganda. So, binabalanse ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya lang may mga tao talaga na instead i-appreciate ang mga mabubuting bagay, magagandang bagay, they choose to remain na nakasimangot. They choose to remain na hindi po nila ina-appreciate ang kabutihan ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. So, malinaw na sinasabi dito, nothing remains the same. Bakit? Sabi po rito, a time to be born and a time to die. So, habang may buhay po tayo sa mundong ito, gamitin natin ang ating buhay
para maging makabuluhan. Gamitin po natin ang ating buhay para bago po dumating yung panahon na tayo po'y pumanaw sa mundong ito, ay maranasan po natin na ang buhay po natin ay na-enjoy po natin. Kasi malinaw na sinasabi po rito, salamat, malinaw na sinasabi po rito, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. So, ibig sabihin mga kapatid, pag oras na tayo dapat magsaya, magsaya po tayo. Halimbawa, naanyayahan po tayo, pumunta po tayo sa isang party, okay? At masasaya lahat na nandoon. Di mag-enjoy ka. Huwag hindi yung nandoon ka sa party, inaalala mo yung mahal mo sa buhay na hindi mo nakasama. Huwag ganun. Okay? O di kaya inaalala mo, kaya ka nga nagpunta doon sa party kasi gusto mong makihati doon sa kagalakan ng kaibigan mo o kagalakan ng mga mahal mo sa buhay na nandoon. Okay? Di sana nagbook-book ka na lang sa bahay kung ayaw mo maging masaya ka. At kung oras na tayo dapat magpuri at magpasalamat sa Panginoon, ibigay po natin yung panahon po natin. Bakit po? Because after this, balik na naman po tayo doon sa ating pamumuhay na aligaga po tayo, abala po tayo sa maraming bagay. So nothing remains the same. And that's one of the benefits of the seasons of God. Ikaapat, nothing is impossible with God. Alam naman po natin to. Kaya lang, bilang paalala, sabi po na Ecclesiastes chapter 3 verse 11a, He has made everything beautiful in its time. Okay? So, ito po yung katotohanan na sa takdang panahon ng Diyos, ang lahat ng bagay ay gagawin niyang mabuti, maganda. Okay? Sa bawat isa po sa atin. Okay? Meron po akong kausap na tao at problemado po siya sapagkat dahil po sa pandemic po na to ay nawala po yung kanyang sasakyan na kanyang hinuhulugan at may possibility pa na yung bahay na pinundar po nilang mag-asawa ay mawala din po sa kanila. At iniisip niya ngayon kung paano niya maisasalba po yung property po na yun. Kaya lang, kahit na anong gawin po niya, ay parang hindi po siya magtagumpay. Hanggang sa merong isang kapatid na lumapit sa kanya at ang sabi sa kanya ng kapatid, Brad, baka gusto mong subukan to. Okay? Pandagdag income lang sa'yo. Sabi niya, hindi ako sanay magbenta eh. Subukan mo lang. Wala namang mawawala sa'yo eh. Alam po niyo yung kabutihan ng Diyos. Sinubukan niya. Una, pangalawa, pangatlo, di po siya magtagumpay. Pero doon sa pang-apat, nakabenta po siya ng dapat po niyang ibenta. At pagkatapos po sa kabutihan ng Panginoon, ngayon po, top seller na po siya doon sa marketing firm na yon na kanyang pinapasukan. At yung pangamba po niya na mawawala yung bahay po nila ay hindi na po nangyari yun. Bakit? Because yun po kasi yung kaibahan ng nasa sales ka eh. Pwedeng one time, big time, na makuha mo yung incentive o yung commission na kailangan mo. Pwede rin naman staggered, pero meron kang regular na pumapasok sa'yo. Pero hindi nga katulad po ng empleyado na yung pumapasok sa'yo, kalkulado mo kagad kung magkano. Kaya lang, ito po ang katotohanan. God can make things beautiful in our life. Marami po kasi sa atin, nakafocus lang tayo dun sa mga hindi magandang pangyayari ng buhay natin. Doon sa mga bagay na maaring mawala sa atin. Doon sa mga ari-arian na pinundar po natin, pero hindi natin nakikita na baka kaya inaalis ng Panginoon yun kasi gusto tayong bigyan ng bago. Alin ang mas maganda? Luma o bago? Di ba bago? So lahat ng damit ninyo ngayon sa cabinet nyo, ipamigay nyo na para magkaroon kayo ng bago. Mahirap yata yun, Pastor. Ano ba mas maganda? Luma o bago? Hey, bago, di ba? So the only way para mapalitan yung mga gamit na meron tayo, ipamigay na po natin. Huwag nyo na ibenta. Kaya naman, tambakan na nga ang Pilipinas ng mga pamain-main dyan eh, di ba? Tapos ibebenta nyo pa yung gamit nyo. Pamigay nyo na po yun para palitan pa ng Panginoon ng bago. Kaya lang, hindi po natin gagawin po yun for the simple purpose na gusto lang po natin magkaroon ng bago. Bakit po? Simple lang po ganito. If you want to be blessed, you must learn to be a channel of blessing. So, ganito rin po yun. Para maging maganda ang gustong gawin ng Diyos sa ating buhay. Yung mga matagal na nating inaalagaan, mga matagal na po nating iniipon, mga matagal na po nating iniingatan, baka panahon na para i-dispose ang lahat ng yon.
lalo-lalo na ang sama ng loob, lalo-lalo na ang di pagpapatawad, lalo-lalo na po ang pagkakagalit. Baka panahon na para i-let go ang lahat ng iyon so that God will make all things beautiful in our life. Palakpakan po natin ang Panginoon. Panlima, nothing on earth will satisfy us. Walang anumang bagay sa mundong ito ang makapagbibigay satisfaction sa atin. Why? Because on the same verse, on the second sentence, ito po ang sinasabi, He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Do you know why sa kabila ng meron po kayong bagong cellphone, sa kabila ng meron po kayong bagong gadget, sa kabila ng mga bagong bagay na pinangarap nyong makamit at ito'y nakuha nyo na, it's only for a time na masaya kayo. It's only for a time na ganadong-ganado ka magmaneho. It's only for a time na gamit ka ng gamit, pero pagkatapos nun, parang wala na. Kasi nakuha mo na yung gusto mo eh. Alam niyo ba kung bakit gano'n? Sapagkat sa puso natin, meron pong vacuum, merong kakulangan na tanging ang makapagpupuno lang po nun ay walang iba kundi Diyos. Kaya kahit na gaano tayo ka-successful sa buhay, kahit na ano pa ang mga naipundar po natin sa buhay, sabi nga ng Bible, di ba? Anong mapapala ng tao? Makamit man niya ang lahat ng yaman ng sanlibutan ito kung mawawala ang kanyang kaluluwa. Meaning to say, in our life, the only thing that can satisfy us is God. That's why kayo po, na kontentong-kontento na in the comfort of your home, na nananambahan lang po dyan. I challenge you today. It's high time para tayo po ay dumalo na uli sa church. Imagine sa Manila, pinapayagan na po ang mga batang mamasyal. Imagine po sa ibang lugar, pinapayagan na rin po na magpunta sa iba't ibang resort, sa iba't ibang mga hotel. Bakit pagdating sa church, hindi po tayo makapunta? So, it's high time for us to trust God. Why? Because the only way para mawala po yung depression, the only way para mawala po yung stress, the only way para mawala po kung ano man po yung mga iniisip po natin na hindi magaganda is when we hear the Word of God and experience the power of God in our life. So, these are some of the benefits. Okay? Hindi ko po sinasabing ito lang. But these are some of the benefits of God's season. Okay? So, pagpatuloy po natin ngayon. Ngayon, ano naman ang the power of God's seasons? Okay? Ano ngayon ang kapangyarihan na idudulot po nito? Unang-una, okay? Tulad po ng pinag-aralan po natin kanina. Seasons change. Ibig sabihin, nagbabago po ito. Sabi nga po ng Ecclesiastes 3:1, there's a time for everything and a season for every activity under the heavens. Na gusto ko pong maunawaan ng bawat isa po sa atin. Okay? Kaya nagkakaroon ng pagbabago upang mabigyan tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon. Could just imagine kung ang 2021 ay hindi po matatapos. Di ang habang panahon ng buhay po natin, ganito tayo. Pero we're looking forward to 2022. And 2022 would be a greater year than 2021. So ganun din po. The power of God's season is it brings change in our life because the second thing is it brings hope in our lives. Every time na nagkakaroon po ng pagbabago, nagdudulot din po ito ng pag-asa sa ating buhay. Pastor, parang hindi yata magandang pagbabago yung naranasan natin ngayon. Na dahil sa coronavirus, lahat tayo ngayon ay nakamaskara, naka-face shield pa, at hindi lang yun, talagang nagsususpecha ka pa na ang bawat makakausap mo, nag-iingat ka, lalo na kapag ka may umubo, di ba? So yung mga ganung bagay. Bakit? Ang katotohanan po mga kapatid, it should cause us to put our hope in God. It should not cause us to put our hope in what we can do. Lahat ng pag-iingat pwede po natin gawin. Sabihin ko sa inyo, pwede pa kayo magsuot ng suit ng isang astronaut eh. Pero kung wala ng purpose ang Diyos sa buhay nyo, immediately, pwede kang mawala sa mundong ito. Pero kahit na face-to-face mo na yung tao, nakausap mo pa yung tao, at yung tao ay positive, pero kung may layunin pa ang Diyos sa buhay mo, hindi ka mawawala sa mundong ito. Bakit? Sapagkat yung pagbabago na ginagawa ng Diyos sa ating buhay ay nagdudulot din po sa atin ngayon ng pag-asa
na sa kabila ng lahat ng ito, so ilan po sa atin, mga kapatid, na-enjoy po natin ang pananatili sa ating tahanan. Ilan po sa atin ang hindi marunong magtanim, ngayon marunong na tayo magtanim, di ba? Ilan po sa atin ang nakita natin na meron tayong mga dapat ayusin sa ating tahanan. It brought us hope na pwede pala na yung panahon na yon ay mailagi po natin kasama ang ating mga mahal sa buhay at magdala po ito ng kagalakan sa ating pong puso. So, sabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verses 7 to 8, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. So, halimbawa ngayon, mas mapalad po tayo kaysa po sa lugar ng Afghanistan. Pero nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat ang lugar po ng Afghanistan, ang lugar ng Iraq, sila po ay meron pong kaguluhan sa kanilang bansa. Tayo ang kinakaharap lang po nating kaguluhan ay yung pong uncertainty ng kalusugan ng bawat isa po sa atin. Pero alam niyo po ba na ang ating pong bansang Pilipinas ay pumayag na po na mag-accept ng mga refugee coming from Iraq and coming from Afghanistan. It means meron po tayo ngayong pagmamalasakit sa mga bansa po na to. And because of that, I believe that God will bless our nation. And going back dito, kung tayo ngayon ay nasa yugto, nasa panahon na tila magulo at walang pag-asa ang buhay po natin, we have that foresight na darating ang araw, matatapos kung ano yung kaguluhan na kinakaharap natin. Last Sunday, nung tinuro po ng aking misis ang tungkol po sa giving that activates healing, ikinuwento po niya sa inyo, yung pinagdaanan po namin. Actually, it was in the year 2018, when December 2018, when I decided na to let go and to face kung ano man po yung responsibilidad na dapat ko pong kaharapin pagdating po sa finances. At pagdating ng 2019, kung saan po kami nadapa, kung saan ako nadapa, bangko rin ng Diyos, bangko rin ang ginamit ng Diyos para makaahon po kami doon sa bagay na yon. At hanggang ngayon, nagbabayad po kami. Pero ang kabutihan, mga kapatid, natapos na po yung season na yon na natatakot kami. Natapos na po yung season na yon na may uncertainty kami at hindi namin alam kung anong pwedeng mangyari. Natapos na po yung season na yun na nangangamba kami na baka yung mga bagay na gusto namin magawa ay wala na. Pero pinakita ng Panginoon, if we learn to humble ourselves unto Him, if we learn to cry out to God and call upon His holy name, siya ang gagawa sa atin ng paraan. Bakit po? Sabi po ng Book of James, God's grace is sufficient to those who are meek, but He is opposed to the proud. Ibig sabihin, ang saganang biyaya ng Diyos sa mga taong mapagpakumbaba, ngunit galit siya sa mga mapagmataas. So if there is something wrong in your life, then accept that. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, nagkamali po ako. Tulungan niyo po ako ngayon na itong magulong bahagi ng panahon ng aking buhay, magkaroon ako ng pag-asa sapagkat meron kayong dakilang bagay na gagawin sa akin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo, seasons help us plan. Okay? Sabi po na Ecclesiastes 3, verses 2 to 4, time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. So, halimbawa, hindi dahil sa nabuntis ka, bukas manganganak ka na. Tama po ba yun? So, tayo, bilang tao, it would take 9 months para ang isang babae na nabuntis ay ipanganak yung bata na nasa kanya sinapupunan. So, merong panahon ng pag-aantay. Na ibig sabihin, yung panahon na yun na inaantay mo yung manifestation ng yung pagkakaroon ng anak. Meron kang panahon para maghanda. Meron kang panahon para, hindi na po kasi uso ngayon yun, pero yung dati, matatanda, ang ginagawa nila, pagkabuntis sila, di ba? Natatanda ko po yun sa textbook ko, sa Araling Panlipunan, uupo sa duyan at magsusulse ng damit pambata. Ngayon, di na po ganun yun. Either pupunta ka sa palengke o bibili ka sa SM ng damit ng pambata. Pero there is a time na makapagplano po tayo. Makapagplano ka, ngayon nga po, malalaman mo na kung anong gender kung lalaki o babae, di ba? So, makakapag-prepare ka.
kung anong damit ang bibilihin mo, kung anong kulay ang bibilihin mo. Bakit? Sapagkat bahagi ng panahon ay yung tinuturuan tayo ng Diyos na magplano. So katulad po ngayon, okay? Ngayon, na-realize po natin ang kahalagahan ng alcohol. Na-realize po natin ang kahalagahan na dapat naguhugas tayo ng ating mga kamay. At na-realize din po natin na kinakailangan paggagaling sa labas, magbibihis ka na ng damit mo sapagkat dala mo yung lahat ng germs galing sa labas, sa loob ng bahay. So nagpaplano ka ngayon. So nagkakaroon ka ng anticipation. Okay? Na ibig sabihin, sa buhay po natin, anumang panahon tayo naroon, we must learn to plan for our lives. Because if you fail to plan, and then you plan to fail. Kapag hindi ka nagplano sa buhay, ibig sabihin na nagpaplano ka na hindi ka magtagumpay. So, dapat matutunan po natin ito. Seasons help us plan. Ika-4, malapit na po tayo matapos. Seasons make us appreciate life. Napakaganda po nito. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verses 2 to 4, I know that there is nothing better for people than Ecclesiastes 3:12 to 13. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction in their toil. This is the gift of God. Meaning to say, mga kapatid, enjoy natin ang ating buhay. Okay? When was the last time na umupo lang po kayo at pagkatapos uminom ng kape nang wala po kayong ginagawa? Basta umupo lang kayo. At tinitingnan nyo lang yung beauty ng creation ng Diyos. Doon kala Ate Nora, maganda umupo ron sa ilalim ng puno sapagkat makikita mo yung mga ibon at makikita mo yung himpapawid. Ang problema, kung ang katapat ng bahay mo ay bahay din, di ba? So wala kang makikita, kapit bahay mo yung makikita mo. Pero meaning to say, when was the last time na in-enjoy mo ang buhay mo? Baka masyado ka kasing stress. Kaya iniisip mo, kailangan kong gawin to, kailangan kong bilhin to, kailangan kong i-provide to, kailangan kong bayaran to. Teka muna, cool ka lang. Enjoy mo lang ang buhay. Kasi pag hindi mo in-enjoy ang buhay, mapipilitan ka one day pagsisihan ang lahat ng hindi mo nagawa sa buhay. Meron po akong ikwento sa inyo. Bagamat ito ay kwento lang na hindi totoo, pero may lesson tayong pwedeng mapag-aralan. Pero pong isang tao, sa kagustuhan niyang yumaman, araw-araw ng kanyang buhay, ang kinakain po niya ay skyflakes. At sa kabutihan naman ng Diyos, dahil araw-araw ng kanyang buhay, skyflakes ang kanyang kinakain, dumating yung takdang panahon na siya'y yumaman. Kaya lang nagkasakit po siya. At nung magkasakit po siya, dinala po siya sa ospital. At sabi sa kanya, Sir, ipagpamuhanin po ninyo, wala pong gamot na pwedeng magbigay lunas sa inyong karamdaman. Ang kailangan nyo lang pong gawin, kumain ng skyflakes. Imagine mayaman ka na, skyflakes pa rin ang pagkain mo. Bakit? Kasi ang goal niya maging mayaman lang eh. Hindi niya goal ma-enjoy ang buhay. So, tayo, sabi ng salita ng Panginoon, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. Ibig sabihin, kung nagpakahirap ka, hindi naman masama na i-treat mo naman yung sarili mo, di ba? Kaya lang, huwag naman bonggang-bongga yung pag-treat mo sa sarili mo. Treat mo lang yung sarili mo ng tama. Okay? Because this is a gift of God. So, hindi masama na enjoy mo naman ang buhay mo. Okay? Pasyal ka minsan, sama mo kami, di ba? Di ba masarap yun, di ba? Kasi mahirap mamasyal na nag-iisa ka. Okay? Baka may mangyari sa'yo. Pero pag may kasama ka, meron nga po akong kilala, sabi niya, Pastor, wala namang gusto sumama sa akin. Sabi ko, di, bumili ka ng kaibigan. Ano pong ibig niyo sabihin? Walang may gusto sumama sa'yo, di, manlibre ka ng tao. Okay? May magagawa ba yun kung ililibre mo siya? So, wala siyang choice kundi pakinggan ka. Saka mo siya kwentuhan ng kwentuhan, di ba? Kasi yun po yung iba po sa atin masyadong mapili sa buhay. Kaya wala rin gustong makisama sa atin. Pero in reality, pwede natin gamitin ang lahat ng resources na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon para ma-enjoy natin ang buhay natin. Imagine, bakit po kayo nagkakaloob sa Panginoon? Para may mga kaluluwa tayong maabot ng salita ng Panginoon.
At bakit tayo nagbibigay sa Panginoon? Para ang gawain ng Diyos ay patuloy na sumulong. At hindi lang po yun. Mahirap naman yung abot tayo ng abot ng kaluluwa at pagkatapos dito sa church po natin ay wala naman po tayo nagiging achievement. Kaya salamat sa Panginoon. Kahit na panahon ng pandemic, okay, hindi ba kayo nagpapasalamat? May improvement na nangyari dito sa church. Di ba? So, nagkaroon tayo ng, kahit papano, nakabili po tayo ng mga gamit sa multimedia at naipaayos po natin ang ating church sapagkat ito po yun eh. Enjoy natin yung mga resources na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Huwag po natin itong, baka kayo po, ipon lang ng ipon, di ba? Iba po makikinabang yan because the wealth of the wicked is laid up for the just. Mas maganda kung ano yung meron kayo, ibigay na po natin at makatulong po tayo sa iba. Panlima at panghuli, dito na po ako magtatapos. Seasons help us anticipate eternity. Ang mga panahon sa mundong ito ay nagpapatunay na meron pong walang hanggan. Sapagkat yung panahon sa mundong ito may hangganan. Pero ipinakikita nito kung ang Diyos na simula at pagtatapos. He is the Alpha and the Omega. Ibig sabihin, ang kamatayan po, ang siyang pintuan lamang na ating papasukin tungo po sa walang hanggan. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 14, I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear Him. So, ibig sabihin mga kapatid, kahit na anong kakayanan po natin para pigilan ang mga bagay-bagay, meron pong hangganan yun. At ang dapat po natin tanawin, yung walang hanggan sa piling ng Diyos. Dapat maunawaan po natin mga kapatid, ngayong nasa Panginoon na tayo, how do we face the seasons of our life? Hindi po sa lahat ng panahon, masaya po tayo. At hindi rin po sa lahat ng panahon, malungkot po tayo. Pero may mga panahon ng ating buhay na dapat anumang panahon ito, nire-recognize po natin ang Diyos sa buhay natin. Maraming tao, pumupunta lang sila sa Diyos, tinatawagan lang nila ang Diyos sa panahon na may pangangailangan sila, sa panahon na may kakulangan sila. Just this week, I was talking to a prominent person. Kinikwento po niya sa akin, dito siya lumaki sa Kapitan Pepe. At mula sa kanilang bahay, tanaw yung NFA. Mula sa kanilang bahay, pag may dumaan na truck at baliwag transit, kasi yun lang daw po ang daan yung highway po na yun. Mula sa kanilang bahay, pag may dumaan na baliwag transit o di kaya po malaking truck, dinig na dinig po nila sa bahay nila. He is a very prominent person. Pero sabi niya, karamihan ng lumalapit, pastor, sa Panginoon kapag may tragedy nangyari sa kanilang buhay. Pagka may trouble na nangyari sa kanilang pamilya. Ayokong ganun na mangyari sa akin, pastor. Sabi ko po sa kanya, kaya po kami pinadala ngayon sapagkat gusto ng Panginoon ngayong araw na to, ngayong oras na to, makilala niyo siya. Hindi lang sa panahon na meron po kayong pangangailangan, suliranin, pagsubok na kinakaharap. Sapagkat ngayon ang araw ng kaligtasan. Today is the day of salvation because this is part of God's season for our life. Imagine every one of us, kung pinalampas po natin yung pagkakataon na matapos natin makapakinig ng salita ng Diyos, ay hindi po natin tinanggap si Jesus sa ating buhay. Baka wala na po tayo sa mundong ito. Pero dahil nung dumating yung season na yun, that we heard the voice of God through the power of His Word, we choose to surrender our life to Him and we choose to accept Jesus in our life as our Lord and as our personal Savior. So I would like to ask you today, especially to those of you who are watching, God knows kung ano pong pinagdadaanan nyo ngayon. Alam din ng Panginoon yung panahon na kinabibilangan ng bawat isa po sa atin. But we should anticipate eternity while there is yet time. I want us all to stand up.
Yung inawit natin kanina, ikaw lamang, awitin natin uli sa umagang ito. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, ulitin natin. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto Upang magpuri sa iyo, O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Sa'yo, Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Sa bawat isa po sa atin ngayong umagang ito, nakita po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa. At alam natin na kahit kailan hindi tayo iniwan ni pinabayaan ng Diyos. Ang aking katanungan sa bawat isa, kailan po tayo lubos na magpapagamit sa Panginoon? Kailan po natin lubos na pahahalagahan ang ginawa niya sa atin pong buhay? Katulad ng ating inawit, kailan tayo magtatapat at maglilingkod sa Kanya? I don't know what season of your life
you're facing right now. But I believe that today is the right time for us. Now is the day of salvation. Now is the right time for us to make a commitment before the Lord and to be once again used by God for the glory and honor of His holy name. Aking dalangin, Panginoon, hayaan niyo ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo ang siyang umabot sa bawat tao na nakapakikinig at nakapanonood, Panginoon, ng aming pong pananambahan sa inyong dakilang pangalan. At ang aking dalangin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, O Diyos, ang siyang kumilos at magbigay conviction sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, you have proven to every one of us, since the time that you allowed COVID-19, O God, to manifest in our nation, ng inyong katapatan, sapagkat wala ni isa man sa amin ang napahamak. Maaring may nagkaroon ng karamdaman sa amin. Maaring meron din po, Panginoon, na hindi na po katulad ng dati ang karangyaan ng takbo ng kanilang pamumuhay. But none of us, O God, who are here and who are hearing this message, none of us ang binawian nyo ng buhay. Kaya, mga kapatid, kailan nyo totoong isusuko ang inyong buhay sa Panginoon? Kailan kayo maglilingkod sa Panginoon? Kailan kayo magpapagamit sa Panginoon? And I pray that the convicting power of the Holy Spirit would touch you today. And I pray that there will be no sleepless nights, that God will cause sleepless nights to every one of you. Because you have been so complacent, you have been so comfortable, and you have had so much excuse para hindi kayo magpagamit sa Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, that God has seasons for every one of us. And if we do not seize the time that God is giving us, maaaring ito'y lumipas. At sa paglipas ng panahon na yun, maaaring pagsisihan natin, ngunit hindi na natin maibabalik ang tamang panahon na tayo magpagamit sa Kanya. And so I pray in the name of Jesus, touch every person today, O God. Let them arise from their comfortable seat. Let them arise, O God, from their complacency. And let them make a commitment, because today is the day of your salvation. Today is the appointed time para sa buhay ng bawat isa sa amin. Now is the right time for us to offer our life to you and to be a living sacrifice, which is our reasonable way of worship to your holy name. Salamat po, Panginoon. I pray in the name of Jesus, sino man din po ang may pangangailangan, hayaan nyo yung mapagpalang kamay ang siyang kumatagpo at humipo sa bawat isa. Sino man ang may karamdaman, pamula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang talampakan, hayaan niyong dumaloy ang kapangyarihan na nagmumula sa inyo at pagkaloob niyo ang inyong kagalingan. Sino man din po ang may pangangailangan, hayaan niyo sa kanilang pagsabay sa panalangin ito, makamit nila ang katugunan sa kanilang pangangailangan, makalaya sila sa anumang umaalipin sa kanila, makalaya sila sa anumang pagkakautang, makalaya din po sa anumang pangamba, takot at alinlangan. Makamit namin, Panginoon, ang tunay na kapayapaan na nagmumula po sa inyo lamang, Panginoon. Salamat po. And I pray in the name of Jesus that you would continue to unite us in your love. Help us to work together hand in hand for the expansion of your kingdom and for the fulfillment of the Great Commission. Salamat po, Panginoon. Now I pray a prayer of blessing for your people. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. And the Lord lift up His countenance upon you and give you all His peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Makakaupo po muna kayo. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Nobyembre. And every first Sunday ay nagkakaroon po tayo ng commemoration of the Lord's Supper. Okay? Meron lang po tayong dalawang pamantayan. Habang kayo po sa inyong mga tahanan ay inihahanda ninyo ang inyong communion elements. Okay? Meron lang po tayong dalawang pamantayan sa sino man pong makikisalo sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Una, kinakailangan tinanggap nyo si Jesus sa inyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang pangalawa ay kinakailangan wala po kayong kasalanang ipinamumuhay sa inyong sarili. When I say wala kayong kasalanang ipinamumuhay sa inyong sarili, hindi po natin pinangangatwiranan yung
malimbagay na yon sa ating buhay. But we are willing to surrender it unto the Lord in order for us to be changed to the image and likeness of the Lord Jesus Christ. So sa pagkakataon pong ito, habang dinidistribute po ang communion elements dito po sa church, sa inyo pong mga tahanan, pakihanda po ninyo ang communion element at sabay-sabay po natin itong kakainin at iinumin. Nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Tayo pong lahat ay tumayo. Itaas po natin ang ostya o ang tinapay. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo ang Panginoong Sus, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat simbolo ng tinapay na ito ay ang katawan ni Kristo na binayubay sa krus ng Kalbaryo upang magsilbing kabayaran ng lahat ng aming kasalanan, karumihan at kalikuan. Sa aming pagkain ng tinapay na to, aming dalangin. Patuloy, Panginoon, na paalala niyo sa amin na bahagi kami ng iisang katawan ng aming Panginoong Jesucristo na kanyang muling babalikan. Kaya't patuloy na tulungan niyo rin po kaming magkaisa, magmahalan, magtulungan, sapagkat kami ang kanyang susunduin at dadalhin sa kanyang kaharian. Sabay-sabay po natin kainin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat simbolo ng Diyos na ito ay ang dugo ni Kristo na tumigil sa krus ng Kalbaryo upang hugasan at linisin ang lahat ng aming karumihan at kasalanan. Sa aming pag-inom ng Diyos na ito, Panginoon, tulungan niyo paalala sa bawat isa po sa amin na kami dapat mamuhay ng may kalinisan at kabanalan sa inyong banal na harapan. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang aming buhay ay lubos na maging kagamit-gamit para sa kapurihan ng inyong pangalan. Sabay-sabay po natin inumin. Salamat po, Panginoon, alinsunod sa utos na ibinigay niyo sa inyong mga alagad. Kami ngayon ay nagsalo-salo upang gunitain ang banal na hapunan at ipahayag hindi lamang ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo, kundi amin din pong ipinapahayag na muli siyang babalik upang sunduin ang bawat isa sa amin at dalahin kami, Panginoon, sa inyong kaharian, wherein we would reign with you forever and ever. So while there is yet time, help us to work together and help us to fulfill the Great Commission. Salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, purihin po ang Diyos. Join us again next Sunday in our worship celebration to the Lord. And please, don't forget to send your tithes, offering, and love gift because this would continue to support the work of the Lord. God bless you all.